lang, kundi nag-advise po siya sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Yesus. So yan po yung isang example, ako example father, na skill siya. Napakagaling niyang mag-deal sa mga mahirap at mga delikadong sitwasyon. Yun nga po yung sinabi ko kanina na pwede ikasira ng isang buhay. So kung paano ngayon kung yung pinagsabihan ko hindi Kristiyano pero tatay din. Nag-share ako sa kanya ng problema. Tapos kinabukasan nalaman ko, alam na ng kapitbahay ko. Ano kaya mag-question ko doon? Sabi ko, kalalaking tao, ganyan. O diba? Parang hindi siya magandang example. Magsasalita siya sa loob ng tahanan niya, nakikinig yung anak niya, chismis yung pinag-uusapan. Diba hindi siya good example father? So dapat yung father is a tactful father. Hindi siya nagsasalita basta-basta ang mga bagay-bagay na pwedeng ikasira ng tao. O kung mga bagay na alam naman natin na hindi ka pakipakinabang para pakinggan sa. Sinabi sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer to everyone. So ito po yung nangyari sa akin. Ito po yung naging reaction ko ng ating pastor. Minsan sa buhay ko na nag-share po kami ni Brother Al sa kanya ng napaka-pribadong po. Nag-advise po siya, physical. Alam niya pong sagutin kung paano po sagutin yung mga ganyang klaseng bagay. So, praise God. So, Proverbs 15:23, everyone enjoys giving good advice, and how wonderful is it to be able to say the right thing at the right time. So, di ba kahit sa ating mga leader, pag leadership training, di ba, meron din mga minsan nagpapasaway tayo, sumasabit sa mga pastor, pero di ba alam niya kung kailan i-timing yun? Alam niya kung paano niya sabihin sa atin yun na hindi tayo ma-open, minsan napapangingin na lang tayo. Pero napakasarap kasi pakinggan kapag ang advice ng isang tao sa problema mo ay yung matatanggal yung sama ng loob mo, kumbaga marerefresh yung utak mo, o kung may, di ba, nung hindi pa tayo Kristiyano, wala pa tayong friend na Kristyan, pag meron tayong sinabing problema, di ba, talong problema sinasabi, sabihin sis, ganito, problema ko gano'n, sagutin ka rin, ako nga rin mo. Ano nang pakinabangan mo doon, di ba wala? Lalo lang sumakitulo mo, at inisip mo pa yung problema niya. Praise God. At pangalawa, steadfast. Sabi niya, an example father is a steadfast. 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brother and sister, stand firm. Let nothing more. You always give yourself fully to work of the Lord, because you know that the work of the Lord, that your work for the Lord is not in vain. Steadfast father, ang godly father. Ibig sabihin mo, pagtsaga siya. Steadfast father, ibig sabihin, kahit nahirap na po tayo sa pagiging Kristiyano po natin sa minsan, andyan yung mga barkada natin na gusto natin samahan. Pero, ang isang steadfast na father ay isang tatay na matyaga, matindi sa sarili. Ang gusto po niya, kahit na hirap na po siya iwasan ng mga bagay-bagay na yan, ginagawa pa rin po niya ang best niya. Para hindi po siya malaklak po sa mga pagkakasala. Dahil ang pagiging isang godly father ay nakikita po ni Lord Diyos at ang lahat ng bagay na ginagawa po natin sa mata ng ating Panginoon na hindi po niya nakakalimutan. Dahil sabi niya nga, your work for the Lord is not in vain. So, hindi po sayang ang mga ginagawa po natin para sa ating Panginoon. Kailangan ko palang maging isang example father, godly father. Hindi po laro-laro, dahil kailangan ko pala maging 100% godly father tayo, dahil example po tayo sa ating mga anak. So sa mga wala pa pong anak dito at palang mag-asawa, at least alam na po natin na bago po tayo gumawa ng bakay at mag-desisyon, isipin po natin na
yung future din at magiging ugali ng mga anak mo ay nakasalalay din sa inyong mga ama. Dahil ang mga anak po natin nakatingin sa atin. Di ba nga, meron pa nga sa commercial noon na yung tatay, sinisigawan yung katulong, nandiyan yung bata, nakatingin sa kanya. Ang sinabi dun sa huli ng commercial, sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. So, ang akala ng bata, tama yung ginagawa ng tatay niya, kaya gagayahin niya rin yun. So, sa bawat ginagawa natin, dapat isipin po natin ito dahil nakatingin po ang mga anak po natin sa atin. Steadfast father, mga steadfast father, kung medyo hirap na po tayo sa pananampalataya po natin, sa pagiging paglakad po natin sa ating Panginoong Jesus, alalahanin po natin o naalala pa po pa ninyo yung text nung nagturo si Pastor Ren sa Matthew 24:13, sinabi niya, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dahil na po sinabi niya, that our work for the Lord is not in vain. Kaya po, kung medyo nahihirapan na po tayo, alalahanin lamang po natin na nakikita po ni Lord ang mga ginagawa po natin. At alalahanin po niya ito. Dahil kung sino man pong tatay sa hapon na ito, na may sabi po sa sarili niya na mananatili po siya hanggang wakas sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus, ay siyang maliligtas. Pangahawakan po natin yan dahil ang salita po ng ating Panginoon kailanman hindi nagsisilungan. Dahil ang salita ng ating Panginoon ay pwedeng pangahawakan. Di ba nga, sabi niya, it's same yesterday, today, and forever. Kaya hindi po pwedeng mabalik ang salita ng ating Panginoon. So, pangatlo na po tayo. Meron naman po tayong 5. Medyo mabilis din. Letter A. Sabi niya, absent from evil. So, ano po ito sa absent from evil? Refrain or voluntarily na. Refrain voluntarily. Ibig sabihin, meron siyang paninindigan sa sarili na hindi yung sinabi ko kanina na pag nandito yung barkada, nandito ka, nandito yung mga Kristiyano mong kasamahan, kunin ka nila, tapos parang ayaw, hindi. Absent from evil na godly father, alam niya kung saan siya magdidesisyon ng tama at pabor sa mata ng ating Panginoong Yesus. Kasi refrain voluntarily. Meron siyang isang salita. Kapag sinabi niya hindi, talagang hindi. At yun naman talaga ang pagkakilala ko sa mga tatay. Meron talaga silang, ayun nga, parang sabi nga ni brother, pag palagi utos ng hari, hindi mababalik. Yan. Ganyan ang piniis sa mga tatay. Yan yung mga salita na, so absent from evil. Saan? Absent from evil. Proverbs 23, Brother Blas, ang ating discussor, pakibasa na po nito. Proverbs 23:29 hanggang 32. Kawikaan 23. Kawikaan 23. 32. Sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nagsusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapatalago sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak dahil ito'y katakam-takam. Mapanggap na ang makanan ay daig mo pa ang pinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang mga katulad mo ay nasa gitna ng dagat at inahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad. At sasabihin mo,
Ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtawan ako, ayos lang yan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Wow! Ayos ano? Sarap naman maging lasing. Grabe ano? So yun po, absent from evil. Ibig sabihin, absent. Abstain from evil. Ibig sabihin sa alak. Sa po yan, sa alak. Yun yung binasa ni Brother Plus kanina. Dahil ang alak, i-spread niya po dyan sa isang makamandag na ahas. Isang makamandag na ahas. Tapos, isa pa rito, nag-aaral ka? Nag-aalucinate ka na, yung parang iba-iba na yung nakikita mo, iba-iba na yung naiisip mo. Minsan pa nga sa sobrang kalasingan, di ba, madalas natin napapanood sa TV, nagpapatayan sila dahil sa masamang salita lang na sinabi sa kainuman. Iba't lang ways, lumalabas. Ang galing magmurag paglasing. Pero pag yung kinakainom, parang in-state sila ang bungango. Pero pag languna sa anak ng tapak, nagama mo ng away. So ito po yun, abstain from evil. Kaya dapat sa ating mga tatay ito, pasensya na po kung meron pa pong mga umiinom na tatay. Salita po ng Panginoong Jesus natin dito. Hindi ko po salita. Ang gusto po ng ating Panginoong Jesus ay makita ko sa isang godly father ang marunong umiwas sa anak. Hindi lamang bad language, kundi yung mga gawain ng jablo. Napanood mo sa balitang kamyana, ang tatay na-rape yung anak. Bakit niya na-rape lasing? Gawa na ng jablo yun, hindi nagawain ng isang tatay mo. Kaya kailangan sa mga tatay, kapag sinabi mo godly father siya, makita nawa. At dapat lang na ganito po yung maging isang tatay na Kristiyano dahil hindi ka lang example, faithful ka pa kay God, at dapat alam din natin iwasan ang jablo. Pangalawa, sa paninigarilyo sa Colossians 3:17. Paninigarilyo, isa din yan. Marami din tatay hindi nakakainom ng sigarilyo. Inaasa na nga yung presyo ng sigarilyo, meron pa rin at meron. Alam niyo po ba kung bakit tinaas ang presyo ng sigarilyo? Dahil iniiwan dito sa mga kabataan. Dahil mga high school pa lang, ang gagaling naman yung sigarilyo. Kaya itinaas para hindi daw sila makabili, pero nangyayari ngayon. Ang dami pa rin, ano? So, obey ko. Konting testimony ko lang. Nung bata pa ako, mga elementary ako, itatay ko nagsisigarilyo din dahil chain smoker na. Pag may ginagawa siya, kunwari, nagtitihimay siya ng isa. Pinupukod niya yung malalaki sa kanya kasi ganyan yung kabuhayan namin doon. Gusto niya magsigarilyo. Tatawagin niya ako, Nay, makita nga rito. Bakit ko? Kunin mo itong sigarilyo sa tenga ko, sindihan mo. Ako nagsisindi. Tapos, ako ibigay sa kanya, nakatatlong hit-hit na ako. Ako ibigay sa kanya. Di, parang nung malaki na ako, parang nakita ko na siya pala yung nag-umuso sa akin ng magsigarilyo. Alam niyo ba yung nangyari sa akin? Dahil sa parang gusto kong magsigarilyo, kumuha ako ng papel. Dahil wala naman akong pera pang sigarilyo. Dinikit ko yung papel, yung parang katinid yung sigarilyo. Lumapit ako sa kalan. Kasi pumasok yung bunganga ko. Inupo ako. Kasi ang pait. Ang pait talaga. Simula nun, hindi ko na inugit. Pag si tatay, nagpapasindi ng sigarilyo, sinusunod ko pa rin. Pero hindi na ako tumindi ng papel. Dahil gano'n yung nangyari. Yan yung nangyari sa akin, yung experience ko. Ay, paano nga ito? May pera ako. Nung time na yun, di nagsigarilyo na rin ako. So, doon pala sa mga tatay na andun pa rin yung paninigarilyo, medyo hirap pa rin iwasan ng paninigarilyo. Sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Colossians 3:17, and whatever ye do in word and in deed,
do all in the name of our Lord Jesus Christ. Dahil, pinapinagpakanta natin kanina, nothing is impossible kapag surrender po natin kay Lord ang mga vision niya. Nothing is impossible dahil kahit ano pa po kahirap para sa atin, sa ating Panginoong Jesus kapag binago niya po tayo. Hindi po mahirap gawin ito. Basta isuko lamang po natin sa ating Panginoong Jesus. Ang mga bisyo po na medyo hirap pa po tayo panggaling. Pangatlo, bad language. Yun yung pinasa ni Brother Blasquian na maanghang na pananalita. So pagkasing po tayo dyan na pag naglalasing tayo, ayan, video yan, paglalasing, paninigarilyo, at ang magaling na magmura. Kasi naalala ko naman si Pastor Arnel Bautista pumunta rito. Yung mga magagaling daw magmura kasi naging Kristiyano na sila. Ayaw na nilang magmura. Sabi nila sa talagang maraming magmura na salita, sa bukis, bawang. Ganyan ang mga salita, pero hindi nagmumura. Pero sabi niya, pagmumura pa rin yun, kasi ganun pa rin yung nasa isip mo kung bakit mo sinabi yun. Hindi ba mo lang yung word, pero pagmumura pa rin yun, bukis, bawang. Sabi niya, pero di ba yung sa atin, yung isang salita yun, talagang nag-Chinese na tayo kaagad. So, isa po ito sa mga gawain po ng diablo, pag-iinom, paninigarilyo at pagsalita ko hindi magaganda. Sinabi po niya sa James 1, James chapter 3 verse 1, 1 to 8, at po yung tungkol sa pagsasalita po na hindi maganda. Dahil ang ating pong dila ay napakaliit na bahagi, napakaliit na miyembro o parte ng ating katawan, pero ito ay very powerful. Amen po ba? Ilan ang kwarta ng ating dila? Ang ibang kamay, ang ibang bahagi ng katawan natin walang kwarta, pero yung dila. Pero itin, meron pang labi, dalawa yung kwarta niya. So, very powerful yung mga dila po natin. Etong dila natin, pwede mag-influensya sa ibang buhay ng tao. Pwede natin influensyahan ng mabuti o ikakasama nila. Sabi pa niya sa dila, full of deadly poison. Kapag meron po tayong weak spirit, pag mahina-hina lang po ang ating pananampalataya, pwede po tayong tumira ng buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng dila. Paano po ito? Kapag sinismis mo yung kapwa mo, kapatiran mo sa church, kayo mo sobrang iyan, babalik pa ba siya sa church? O pag nakita ka lang niya, iinit ng ulo niya. Mga ganyang bagay, pwede sisirahin ang buhay ng kapatiran mo o pag-iisisyan niya kapag magitan lang ng dila. Kapag meron kang ibang tao na nakaaway tapos grabe ka pong magsalita, o meron kang narinig na kwento, hindi naman ganun kalala, pero pagdating sa'yo, nung inilabas mo, mas malala. Very powerful ang dila. Pwede tumira ng tao. Kapag mahina po ang pananampalataya natin, madalas pong nangyayari sa atin ito, lalo sa mga babae. Mga chismosa. Hindi, biro lang. Pero di ba nga, sa tulong ng ating Panginoong Jesus, hindi yung posible na mapagtagumpayan po natin ang mga gawain niya. Minsan naalala ko nag-topic pastor ko ng training our tongue. Training the tongue. Yun yung i-control natin ang dila natin. Sa naalala ko dun sa message niya, don't speak words out from our mouth kung ito ay destructive. Yun nga. Nag-share ng problema kumari si Brother Pat sa akin. Tapos pinarating ko kay Mercy. Pagdating kay Mercy, hinabi niya doon kay Peter Rubén niya, may dagdag na. So hindi po ito nakaka-encourage sa tao, may problema. O kung may sasabihin ito sa akin, lalo ko pang dadagdagan. Kaya na-advise na siya ng maayos. Iba-iba pa yung mga sinabi ko. Hindi po siya constructive. Destructive lang po yung nangyari. Lalo lang po lumala ang
eskema niya. O lalo lamang po, sumakit ang ulo ng tao, may problema na lumapit sa inyo. So dapat, yung dila natin, dahil sobrang makapangyarihan, gamitin po natin ito sa matuwinan ng ating Panginoon Jesus. Constructive words ang dapat nalalabas sa dilang ito dahil napakamakapangyarihan. About God, kung hindi kay God, mga good advice. So, hindi lang natin na itataas si Lord, nakakasulong pa tayo sa taong lumapit sa atin na mapalakas kung siya ay nangkikina. Last, doon sa abstain from violence. Sabi niya sa Ephesians 5:28, Husband, also love your own wife as their own body. He who loves his wife, love himself. Ibig sabihin, kapag minahal natin, mga asawa, kapag minahal niyo pala kami, kapag kami palang minahal niyo, totoo, tunay, tapat, ganun din pala yung ginagawa niyo sa sarili niyo. Kasi sinabi niya, love your own wife as your own body. Own wife, hindi wife ng kapitbahay mo. Hindi si kumare. Sinabi ng Biblia, own wife. Nag-iisa lang. Isa lang ha. Hindi yung wife ni yung pare ha. Kasi hindi mo na own wife yun. Kaya dapat sa atin. Matuto tayo sa mga tatay. Don't give in. Say no sa mga tukso. Dahil ang mga bisyo naman, yung mga tukso lamang po yan. Kaya po natin pagtatagumpayan sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Pagtatapos po doon sa letter A, announcer natin ulit, napakaganda kasi nito, gusto ko nang ipabasa. Doon sa Tito, chapter 2, 11 to 12. Ikaw lang naman yung announcer namin dito. Titus 2, 11 and 12. Dito, chapter 2, verse 11. Anay. 11 and 12. Sapagkat, ahayag na ang kagandahan mo ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming nakalaman upang nakapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Praise God. Napakaganda po ng sinabi ng salita ng ating Panginoon sa Titus 2, 11 to 12. So, dito sinabi niya, ang gustong-gusto ko rito, sabi niya, it teaches us to say no to ungodliness, unworthiness, to live self-control, upright, and godly lives in this present age. So, kayang-kaya po pala natin, ang importante lang, we learn to say no. Kapag ka mga bisyo, mga gawang makamundo, mga bagay na pwede ikasira ng katawan po natin at ang pagiging isang Kristiyano natin, so, matutunan lamang po natin ng say no. Dahil ito po ang gusto ng ating Panginoon. So, letter D na po tayo. C stand for talent used for God. Yung talent na ito doon sa 10 virgins, 3 virgins, 10 virgins. Doon sa Matthew 25, 14 to 30. Ito yung mga
virgins na pinagkalooban ng ah, yung sabi niya rito kasi gold, mga bags ng gold. Sinabi niya rito sa Bible ko. So parang sinasabi din dito na pinagkatiwalaan sila ng pera. Pero yung tatlong ito ay nagkaroon ng iba't ibang ugali kung paano ko i-manage yung pinagkatiwala sa kanila. Kaya, all talents that we have, pinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoong Yesus. Hindi lamang po pera, hindi lamang po negosyo, pinag-aralan, trabaho, at kasama din po yung mga talent na nagagamit po natin sa ating Panginoong Yesus. So, depende na po sa atin yan kung paano po natin gamitin ito. Pero ang mga godly father, but the godly father, sabi niya, everything he has, are heartily use it for pleasing and honoring our God. So, yun pala yung gusto ni Lord sa mga godly father kung paano po gamitin ang mga talents na pinagkaloob po sa kanila. Doon sa verse 21, sinabi niya, God said to the talents, sa isang talent na nakita ni Lord na yung 5 ay tumubo ulit ng 5. Sabi niya, well done, good and faithful servant. I will put you in charge of many things. Dahil si Lord nagtiwala. So kahit sa atin din, kung meron tayong pinagkatiwalang bagay, tapos pagbalik mo sira-sira na, pagbalik mo ang tamong sira na, pagkakatiwala mo pa kaya, iba mong magbagay sa kanya. Pag hindi na, parang na-disappoint ka sa ginawa niya. Pero itong talent na ito, na isa, yung 5 bags na pinagkatiwala ni Lord sa kanya, tumubo ka na, right? Kaya yung pagdating ng master, natuwa sa kanya. Ganun din doon sa isa. Kaya yung 2 talents dito, sinabi niya, God said the 2 talents, well done, my good and faithful servant. I will put you in charge and many things. Dahil si Lord, ganun din si Lord nagtiwala sa atin. Sa mga tatay ngayon, si Lord nagtiwala sa atin sa kung anong meron tayo. At nais ng ating Panginoon mapalago ito. At kung ano mang mga talents na meron kayo, gamitin po natin ito para sa kapulitan po ng ating Panginoong Jesus. Dahil yung promise ng ating Panginoong Jesus, kagaya po doon sa promise niya doon sa mga napagkatiwala ang servant niya. Come and share your master's happiness. So dito po, yung master's happiness po na ito, kagaya po doon sinabi ko sa Matthew 24:13, na ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang mag-iintas. Master's happiness po, parang hinalitulag po siya sa langit. Pwede po tayong makisaya kasama ng ating Panginoon pagdating po ng panahon. Pero doon po sa lazy talent, sa tamad, doon sa isang hindi na ipalago, the master is not happy and pleased in what he did. Sabi niya, hindi niya ginamit at pinalago. So, di ba kinuha ng master niya, kung hindi na nga lang ipinagkatiwala sa kanya, hindi pa po niya pinalago at hindi niya po ginamit. Kinuha ng master, disappointed yung master sa kanya. Sabi niya doon, to the wicked one, sabi niya, to the wicked one, kinuha niya and gave it to another servant who was trusted. So, ganyan din po sa atin, kung nagtatamag po tayo sa ating Panginoon, sa kung ano po meron tayo, hindi po malabo na mawawala po sa atin ito. Dahil yan po ay nababasa sa kanyang salita. Kapag meron po tayong magagandang image dyan, bakit hindi po natin ipagamit kay Lord? Kung meron po tayong mga abilidad dyan sa pagsayaw, gamitin po natin ito kay Lord. Kung magaling po kayong mag-play ng mga drums, guitars, bakit hindi nyo po ipagamit kay Lord? Dahil si Lord, kapag pinagkatiwalaan ka niya ng isa, dadagdagan pa po niya. Yan po yung sinabi niya rito, yung talent na ipalago. Ang sinabi niya sa verse 30,
doon sa isang talent na disappointed si Lord and throw that worthless servant outside. So galit si Lord. Tapos sabi niya, into the darkness, where there will be weeping and gnashing. Ito po yung sinabi niya rito, throw into the darkness, ay nabasa ko po ito sa Revelation. It describes to the lake of fire. Mga wicked person. Doon po, tumutunog po yung mga ngipin. Yung gumaganan sila like sa init. Tapos, iyak. Iniiyak po sila doon. Kaya sinabi niya rito, weeping and gnashing teeth. So yun po, sinakot po siya doon. Hindi po siya napagkatiwalaan ng ating Panginoon Jesus. Kaya po sa ating mga tatay, napakalaking bagay po ang pinagkatiwala po ni Lord sa atin. Binigyan po niya kayo ng mga anak, ng mabuting asawa. So, palaguin po natin sila ng naaayon sa kalooban po ng ating Panginoon Jesus at ipagamit po natin sila para sa kapurihan ng ating Panginoon Jesus. Dahil meron pong warning si Lord doon sa mga tatay at sa atin na hindi po nagpapagamit. Sabi niya sa Matthew 24:42, therefore, keep watch because you do not know on what day your Lord will come. E paano nga, kung pagdating ng ating Panginoon Jesus, isa tayo doon sa kagaya ng isang talent na itinago niya yung pinagkatiwala sa Kanya. So, matatakot din po tayo doon sa kadiliman. Sinabi po niya. Kaya po natin yan. Sabi niya nga sa kanyang salita, I can do all things through Him who gives me strength. So, kaya po natin maging matagumpay. Letter H na po tayo. Heaven is His goal. So, kagaya po ni Apostle Paul, yung sinabi po niya sa Philippians 1, sa Philippians chapter 1, 21. For to me, sabi niya, to live is in Christ and to die is gain. So, makikita po natin sa buhay ni Apostle Paul na talagang heaven is his goal. Kasi, kahit ang kamatayan ay naging friend na ni Apostle Paul na karamihan sa atin parang ayaw pag-usapan ng kamatayan. O yung iba pa sa atin takot mamatay. Ayaw pang mamatay. Pero kay Apostle Paul naging friend niyang kamatayan. Dahil kung para sa kanya nga lang, mas gusto na niyang mamatay na para makasama si Lord. Ang dami nating takot sa kamatayan. So, sa mga tatay, as godly father, we have to admire Paul about his spiritual life. Dahil makita sa kanya that heaven is his goal. Wala na pong ibang mas naging mahalaga sa kanya kundi yung mapunta po siya ng langit at makasama po ang ating Panginoong Jesus. So, bakit nga ba nakapagpatuloy na naging matagumpay si Apostle Paul? Dahil kay Apostle Paul, because to Paul, Jesus Christ is not more than an example. He was an apostle's very life. So, yun po yung tinitingnan ni Apostle Paul. Dahil kung nagawa ko ni Apostle Paul, kaya din po natin gawin. Dahil naging example po si Apostle Paul para sa atin. Godly Father. Kaya ang mga Godly Father dito sa hapon ito, do not fear to death. Because being in heaven with Jesus will be wonderful. Napakasarap kung kasama ang ating Panginoong Jesus. Kung tayo ay nanatiling tapat. Huwag po tayong matakot sa kamatayan. Dahil ang kamatayan po ay parang kay Apostle Paul, parang gustong-gusto na nga niya mamatay para matapos na yung paghihirap dito Kasi alam niya na makakasama niya si Lord. Seek to live each day on earth for the purpose and glory of our Lord Jesus Christ. Yun po yung may iwan ko po sa ating mga tatay. Letter E. Example for his children. Children. 1 Timothy 4:12. Do not let anyone look down on you because you are youth. Set an example for a believer in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. So, be an example. Yun nga kanina, sinabi ko tatay, kapag kalasinggero ka at sasabihin mo sa anak mo pag nakita mo, umiinom at naninigarilyo, pag sinaway mo, tingin mo,
mapapakinig mo kaya? Eh, ikaw mismo, hindi mo alam disiplinahin sa sarili mo. So, yan example, dahil kung sinabi mo, huwag mong gawin yan, masama yan, ipakita mo. Kasi ikaw ang tinitignan niya. Kung palainom kang tatay at umiinom yung anak mo, hindi imposible yun na magiging palainom din siya dahil nakikita niya sa'yo. Kaya, maging example po tayo sa ating mga anak. Sabi niya, in conduct, in love, in faith, and in purity. Lalo po sa pagiging mga Kristiyano. So, pag ang tatay matino, 100% yung mga anak matino. Dahil ang laki ng impluensya ng mga tatay sa anak. Meron akong isang example dito sa matinong tatay. And then si Brother Ray nakikinig. Naging Foursquare po kami, naging born again po kami dahil sa kapitbahay namin. Yan po ni Brother Ray. Anong unang tumira po kami kasi doon sa Arellano, Christian din kami, born again din pala kami pero ibang sekta. Minsan, pareho kami Kristiyano, pareho kami nakakilala kay Lord, pero bakit ba ang sa loob ng tahanan nila? Pag pumapasok ako doon, parang nakikita mo yung respeto ang tatay, yung, alam mo yung parang ibang-iba sa loob ng tahanan. So parang doon ako nag-isip, bakit kaya? Diba yung, parang iba, pareho kami nakakakilala kay Lord. Yun pala, nagmumula yun sa isang tatay. Inobserbahan ko yung tatay nila, napaka-makinakon. Yung yan ang Brother Ray, makinakon. Parang hindi ko nakitang magalit. So, napakalaking influensya niya po. Tapos isa po siyang Kristiyano, talagang kapat ng Kristiyano. Kaya 100% pamilya niya naging Kristiyano silang lahat. So, yun po yung sinasabi ko na maging isang example sa ating mga anak. Kaya po, parang nahatak po ako na umatin sa church noon, doon sa Mother Church. Doon po ako unang umatin. Ganyan nung nakita ko po na pagiging Kristiyano ay hindi sa religiyon, kundi sa pakikipagrelasyon kay Lord, nagpatuloy po ako hanggang ngayon. So, pinupuri ko po si Lord doon dahil hindi lamang po siya naging example ng pamilya niya, maging sa mata ko, naging example ng pamilya. So, a godly father gives discipline. Kasi, isang example na. Sabi niya sa Timothy 3:4 and 5, one who rules his own house well, giving his children in who obey quickly and wisely. For if a man does not know how to rule his own house, he will be take care. How will he be take care for the church of God? So, yun nga, yung example ko kanina, na nakita ko po talaga sa tahanan ng kapatiran natin ito. So, letter R na po tayo. Last, respected by all. Sabi niya, a good man. Sabi niya, sa church, sa community, and family. Respected fathers start inside our home. So, parang ganon din po doon sa example ko kanina na nakita ko nga po. Dahil sa loob ng tahanan, kung hindi ko po nakikita na ang tatay ay nire-respeto, parang pati ako na hindi kapamilya, hindi ko rin siya i-respeto. So, it starts talaga sa loob ng tahanan natin. A good man. Sinabi niya dito sa verse. Hindi ko na pagbabasahin si Brother Blas kasi, sinabi niya sa 1 Peter 2, verse 12. Sabi niya, live such good lives among the pagans that, though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God. Sabi niya, glorify God on the day that He visit us. So ito po yun, good man, yung napakabuting tao po na nire-respeto po ng lahat, hindi lang sa loob ng pamilya niya, maging sa komunidad, lalo higit sa church po. Yun po yung last natin. At ang last verse po natin sa Acts
24 verse 16, sinabi po niya dito, "So I strive always to keep my conscience clear before God and man." So magagawa po natin ito kapag iniisip po natin ang ating Panginoong Jesus, makapagpatuloy po tayo na maging isang godly father. So, godly father, ako po ay sa pagtatapos ko po, gusto ko pong personal na banakan si Pastor Bong na Happy Father's Day at sa lahat ng mga tatay at nagpapasalamat din po ako sa sa spiritual father ko po na nag-train sa mga katigasan ng ulo namin, mga kasamahan kong leader, nagtsaga po siya. At isa po siya sa naging good example sa akin, sa kapwa leaders ko. At alam ko po na hindi ko po kayang tumayo dito sa harap kung hindi po dahil sa ginamit siya ni Lord na sinabi niya, sinusunod niya sa salita ng ating Panginoong Jesus na po. So, isa po ako doon at salamat po sa tiwala. Sa lahat pong tatay, pwede po bang umupo sila lahat sa harap? Gusto ba natin umuwi ng six? Kasi kung gusto natin umuwi ng six, hindi lang. Sige po, hindi po na nakatuloy sa harapan para po maparangalan ang mga ama. Nagpapasalamat kami sa mga ama na narito, si Brother Enrico, si Brother Lee. Baka meron po akong tinatawag na father dyan. Baka tinatago niya. So, ito po yung oras na kung saan ay paparangalan natin ang mga ama ng tahanan, ang mga halik ng tahanan, na kung saan sila ang nangangasiwa sa kanilang pamilya. Brother Nick. Meron po kami simple token na ibibigay. Pasensya na po at laging ganito ang naibibigay namin kasi medyo pagka nagkakapi kayo ay maalala nyo ang Forest Burger. So, maraming salamat po at yung mga anak ng mga tatay na narito. Hinihiling po na lapitan ninyo ang inyong mga ama. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin nyo pa, pag-load. Sabihin nyo sa kanila, lapitan nyo, yakapin nyo sila. Kung hindi nyo man nasasabi sa kanila dahil hindi kayo kagaya ng iba na showy or hindi kayo very close, ngayon na po yung oras na kung saan ay magpasalamat kayo sa inyong mga father. Magpasalamat tayo dahil meron na yung ganitong celebration ngayon. Nung kami, walang ganito.
Kaya hindi namin masyadong naipadama ang aming pagmamahal sa aming mga ama. Pero ngayon po ay magkakataon, yung anak ni Brother Black, anak ni Brother June, anak ni Brother Richard, si Brother Boy, si Nick, si Brother Enrico, si Brother Al, at saka si Brother Joel, at especially yung aking asawa. Para marinig po ng iba na sold na po si Pastor. So, hinihiling ko po sa mga anak ng mga nandito pong mga ama na sabihin niyo po yung inyong pagmamahal sa kanila, yakapin niyo sila. At sabihin niyo, Papa, you're the best. Amen ba sa mga anak? Papa, you're the best. Sabi lang naman sabihin, ayaw niyo pa. Lapitan niyo lang po yung inyong mga father. Isa, Michelle. Oh, sana yung si Jerica. Hindi po lahat masasabi yung mga pangalan. Sige na po. Isa na. O yung apo, kung wala pong anak, yung asawa na lang. O. So, maraming salamat po. Meron pa bang hahabol dyan? Wala nang hahabol? Wala na. So, hinihiling ko sabay tayo lahat ang ating pong panalangin, ang mga ama ng tahanan, mga haligi ng tahanan, sa hapon ito. Itaas po natin ang ating mga kamay, hilihin ng ito. So, mag-pray po tayo. Ama naming Diyos, sa hapong ito, kami po'y nagpapasalamat sa mga buhay ng mga ama na narito sa aming harapan. Nawa Lord, Ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila, Ikaw ang patuloy na magbigay ng katalinuhan, Panginoon, upang mapakasiwaan ang kanilang pamilya na ayon po sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ama na narito. Alam namin, Panginoon, hindi sila perfecto, pero alam namin, Panginoon, na Ikaw ang tutulong sa kanila upang ang mga responsibilidad na iniatang sa kanila ay magampanan nila. Lalong-lalo na, Panginoon, i-bless mo po sila, pagpalain mo sila, Panginoon, upang ang mga responsibilidad na ito ay magampanan nila, magawa nila sa pamamagitan ng tulong nila. Gawin mo pong channel of blessings ang mga ama, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ang pamilya nila ay mapagpala. Pagharian niyo po ang kanilang pamilya, pangunahan niyo po ang kanilang pamilya, Panginoon, at lalong higit pagpalain niyo sila, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagbibigay mo ng knowledge at wisdom sa kanila, Panginoon. Patuloy po na Ikaw ang umabay, patuloy na Ikaw ang magbigay ng protection sa kanila, upang sa ganun, Lord, ay maibigay nila, Panginoon, ang mga pangangailangan ng pamilya nila, hindi lang po material, hindi lang po financial, most especially spiritual, Lord. Ganun din po, Panginoon, sa kanilang mga anak spiritually, Ikaw din po ang mamuna sa kanila upang ang mga amang ito, Panginoon, ay magabayan nila yung mga anak nila spiritual, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa hapong ito na pinagkaloob mo upang aming i-celebrate ang Father's Day at pabigyan namin sila, Panginoon, ng pagsaludo at parangal sa hapong ito. Ganun din po, Panginoon, sa aming pag-uwi sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, sa mga napakinggan namin na yung mga salita. Nawa, Lord, ang mga salitang ito ay patuloy na itanim mo sa aming puso at isipan, hindi lang po sa mga ama, kundi sa lahat sa aming Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang manguna sa mga salitang ito upang tumubo at lalong lumago sa aming buhay, Panginoon. Sa aming pag-uwi, hinihiling namin ang inyong paggabay, ang inyong proteksyon, ang inyong pag-iingat. Nawa, Panginoon, Ikaw ang siyang tumulong at sa iyong mga anak, Panginoon, hinihiling namin ang pagpapala
Maraming salamat, Lord, at ibinibigay namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon. Amen. Ang nagpagkat natin, Father,